it's driven more by the personality of President Marcos. Pero yung ganyan personality na yan, di ba yung sabi yung conflict averse, how long can it hold in the face of Duterte's offensive? Yung tatay in particular. Well, ito nga itong nababanggit ko na 3 parallel tracks. Yung isang parallel track, itong pulburon. Yung sabi ni Maharlika, may sasabog, no? This month, no? At mukhang yung pagsabog dun sa committee ni Senator Bato, hindi masyadong sumabog. Medyo quitis lang, no? Yung ikalawa ay yung usapin sa foreign policy na nilaunch nila more than a week ago. Yung dinadala tayo sa gera ni yung highly successful launch, no? Yun. So yun yung isang parallel track, no? Papunta diyan. Yung ika-third track na hindi pa lumalabas-labas lang at hindi ko alam kung paano nila hahandlein. Parang yung election fraud na pinangunahan more than a year ago ni General Rio, di ba? Hindi kanila yan, pero mukhang balak nilang gamitin. Ang problema, pag ginamit nila, damay sila. Correct. Diba? Sila yung incumbent nun eh. Sila yung gobyerno nun eh. Sila yung merong capacity para gawin yung election fraud kung sakali. No? At saka, kasama sila nung unit team at that time. So, nakikita ko lang na ito yung 3 tracks na ginagamit nila to trigger something bago dumating yung ICC, which is becoming an existential issue for them. Oo nga eh. Sige, pag-usapan natin yan briefly, no? Yung issue ng di umanay massive cheating ng 2022 presidential election in particular, no? So syempre marami ring mga kakampik, mga dilawan, yung talagang kinakagat yan eh. Dahil sinasabi nila, nako, talaga ng daya yan, posibleng 31 million. Well, diniscuss na po natin yan in previous episodes. Pero ang point ko, clearly ini-exploit siya ng mga gustong magpabagsak din dito kay Bongbong Marcos, no? Pero nga, hindi ba damay si Sara Duterte dyan kung sakaling buuin mo yung naratibo na yan? Pwede ba namang mandaya lang for Bongbong tapos yung si Sara hindi? Pwede ba na sabihin, hindi, talagang mataas ang support kay Sara Duterte. Diba? Actually, damay lahat. Lahat? Oo, damay lahat. It's the entire political system ang tatamaan dyan. Dahil ang hirap kasi na sa kasalukuyang sistema natin, dito sa, paano, ang hirap na dadayain mo yung ito, tapos yung iba hindi maapektuhan. No? Yun yung mahirap diyan eh. Kaya potentially pwedeng mag-create siya ng isang constitutional crisis. Not that it is bad, no? Wala akong sinasabing ganun. Ang sinasabi ko lang, may ganung klaseng potential dahil pwede mo bang hiwalay yung presidente? Tapos hihiwalay mo yung vice president doon sa resulta? Pwede mo bang hiwalay yung vice president doon sa ibang mga senador o governor o congressman, no? Kung yan ay posible, hindi ko alam paano. Baka yung mga techie kayang ipaliwanag yan. Ako lang hindi ko maunawaan from my vantage point paano mo ihiwalay yung pandaraya sa presidente dun sa pandaraya halimbawa sa iba pang mga kandidato. Oo nga eh. Tsaka maganda niya kasi, mahirap naman sabihin na walang pandadaya dahil Pilipinas to, no? Pero ang point natin doon, credible ba yung resulta? And if you want to assail the credibility of a political exercise, in this case, election, dapat talaga very hard yung evidence na makita natin. Kasi alam niyo naman ang kultura sa Pilipinas, no? Wala naman natatalo sa atin eh. Lahat nadadaya pag natalo. 'Di ba? May mga crackpots tayo nadidinig na laging sumisigaw ng dayaan, magbibigay ng konting mga kung ano ng mga detalye ko, no? Ikaw, medyo hindi ka naman familiar dun sa technicalities. Tapos, maniniwala ka ron dahil, tawag doon, yung confirmation bias, di ba? Yes. Talagang gusto mong makarinig na isang bagay na aligned dun sa suspecha mo dati na, di ba? Yes. Paano ang tanong dyan, may dayaan ba? Sabi mo nga, common naman yan. No? Kung walang dayaan, baka bumilib ka. No, sa ating sistema. Pero yung dayaan ba ay massive enough para maapektuhan yung resulta? Yun naman yung isang tanong, no? Ikatlo, yung ebidensya ba ay circumstantial o talagang merong traditional o legendary na smoking gun? Yung undeniable proof na merong dayaan. Na yun yung hinihingi nila General Rio, yung logs. Di ba?
log records eh. Hindi ko alam kung ano nangyari na sa kaso na yun. Alam ko, umakyat sa Supreme Court. Para mapatunayan nila, meron talagang ebidensya na solido, na hindi lamang circumstantial, hindi lamang common sense, no? Na nangyari ito. Talagang may smoking gun. Oo nga eh. Ito. May advice sa iyo, si isang viewer natin. Secretary Llamas, if you are defending the Marcos government, Marcos Jr. government, advise him to pay his estate tax. Tama rin yun. Diba? Yeah. Hindi babayad eh. Buti na lang, di ako advisor. yan ang astig sa Pilipinas, yung sistema natin, no? Final and executory na eh, no? Talagang pwede pa palang i-delay yun, no? Basta presidente ka. Siyempre. Ganun pala talaga sa Pilipinas, no? Ayan, totoo yan. Hindi natin nakakalimutan yan. Yung Mr. President, kailan po ba kayo magbabayad? Wala naman nakakalimot eh. Dahil pag, pupunta siya sa abroad, no? O pupunta siya sa FOCAP, tinatanong pa rin yung mga ganyang issue eh. Kasi hindi pa rin nagbabayad eh. yun ang bigger issue eh. Magbayad na kayo. Kulang sa ponding gobyerno, di ba? Di umano. Tingin ko, pag ibang presidente ang pumalit, makapagbayarin siya. Ay, oo. Ito nga pala. Sige. Medyo mag-advance thinking tayo. Kasi yan naman ang kultura sa Pilipinas, no? Pag hindi mo kakamping pumalit sa'yo, yari ka. Eto nga, kakamping mo na, yari ka pa eh. Di ba? Oo. Hindi mo sobrang delikado naman ng BBM. Sakali ma-survive na itong remainder na kanyang 6-year term, in the face of attacks coming from the former president and his allies, sakali ma-survive niya yan, maso-survive ba niya yung susunod na administrasyon kung sakaling mananalo naman si VP Sara Duterte? Definitely hindi. Definitely hindi. At tingin ko, sooner than later, marirealize na yun. Kaya nga, the lines are drawn eh. No? Dahil labanan na ito for 2028. At beyond 2028 ay yung survival nitong dalawang pamilya. Hindi mo na may i-atras yan eh. No? It's a survival game. Sabi ko nga, existential game for both of them. No? Yun yung kino-confront nila at this point. Yung ICC ay hindi biro. Yung mga threat ni Duterte labang kay BBM ay hindi rin biro. Mga seryosong mga bagay yan. At tingin ko, sooner than later, yung mga threats na yan sa isa't isa ay mangyayari. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, paki-like at share na lang po para mas marami pang makakita at makapanood. Kung gusto niyo po makibalita, follow niyo na rin po ako sa aking mga social media accounts na nakasulat po sa screen. Pwede rin po kayo magpadala ng super thanks, super like, super chat at super sticker sa YouTube, saka Facebook stars po. Alam niyo po, malayo po mararating ito para makagawa pa po kami ng mas maraming video na makatutulong po sa pagpapakalat ng tamang impormasyon para sa bawat Pilipino. Kada like, subscribe, follow at share ay pagsuporta po sa tunay na independent journalism sa bansa. Maraming salamat po.